So for today's video guys, may pinapagawa sa akin yung papa ko. So gawa daw ako ng charger ng battery. So itong welding machine, ito daw yung kumbaga lalagyanan daw ng mga ano. Ito yung pinakabahay kumbaga. So ito yung transformer na binigay sa atin. So 20 ampere. Ayan, 20 ampere. So ito yung pinakabahay niya. So dito tayo mangunguha ng pyesa. So ito, tulad dito. Yan, rectifier diode or bridge, tapos switch, pan. Yan. So wala na dito. Sunod bumili din siya ng pyesa ng terminal at saka itong ano, crocodile flip. So gagawin natin, pull out muna natin to. So dito ay inalas ko muna yung laman niya. Yan, para ma-assemble ko yung transformer sa loob niya. So itong welding machine na to ay sira na to. So ito yung pinakabahay ng transformer na yan, para at least paano maganda siyang tignan. So yung terminal ay nilagay ko siya dyan. Nilagyan ko lang ng glue bago lagyan ng epoxy. Yan, para matibay. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay hindi po ako qualified technician. Kumbaga po, isang pangarap lang po ako na gustong maging professional technician, kaso hindi po pinalad, at dahil nga po ay hindi po ako nakapasok ng college bilang para makapag-aral ng electronics. Kasi sa samanpalad po ay kulang po, hindi na po kaya dahil may mga kapatid din po ako na nag-aaral. So itong aking mga ginagawang ito ay base lang po sa aking experience. Kumbaga nagbabasa rin po ako ng mga sa libro at sa Google. Tulong na rin po sa mga ibang technician sa YouTube na nagtuturo. So ito, kahit pa paano po ay natutupad yung pangarap ko bilang isang technician. So pangarap ko po talaga ito simula bata pa. So itong mga, kaya po hindi po ako makapagturo ng ano, kasi nga po hindi po sapat yung mga kaalaman ko para ituro yung mga ganitong senaryo. So dito nga guys, yan, na-assemble ko na yung ano, yung pinaka-supply ng pan. So di ko lang masyado na ipakita ng buo, at saka hindi ko na ituro sila kung paano yung pinaka-wiring nito. Hindi po kasi ako qualified technician talaga. So hindi ko po maituturo, pero kaya ko po gawin ng mga ganyan po, ng mga basic electronic. So natsatsambahan ko rin po. So dito pinapakita ko lang yung kakayahanan ko, kung gaano siya na-improve. Ayan. At saka pula guys, ay sa mga bawat video ko ay isa lang pong tsamba yung mga ginagawa ko po yan. Yan po ay base lang po sa experience. Kaya mapapansin nyo po sa video ko hindi po ako masyado nakakapagturo, kasi hindi po pwedeng magturo yung hindi naman po qualified technician na katulad ko na nag-uumpisa lang. Kasi ako isang ring baguhan na gustong matuto. Yan. Isa rin ako sa mga DIY. Yan, mga ganyan, nagdi-DIY, ganyan. Sa mga ganun po.
So kahit papaano po ay kahit ganun lang po ang aking kakayanan ay na at least po ay nakakagawa naman po ng kung ano-ano. So salamat nga po pala sa mga technician natin dyan sa YouTube na walang sawang mag-upload ng mga kanilang at least yung mga kagaya ko na nangangarap maging isang technician natutupad ng dahil sa kanila. Dahil sa basta kung talagang gusto mo maging technician talagang iguguhol mo yung sarili mo sa oras para lang matuto. Tsaka depende na rin yan sa'yo kung mabilis kang matuto. Dahil may mga ibang na hindi sila agad makapick up. Ako po ay hindi naman po sa nagmamayabang konting turo lang po mabilis po ako makapag-pick up basta po sa electronics. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo na sadyang dahil pangarap ko po talaga pong magagawa po yan. So yung aking pong unang ko po dito, yung una kong pag-aaral po ay yung paggamit po ng mga tester. Yun po yung number 1 na una ko pong pinag-aralan. Sunod po yung pangalawa po ay yung mga pyesa. Yan, kung paano po yung paano po yung galaw ng mga pyesa, ano po yung function nila. Yan po, ano po yung mga polarity, ganyan po, kung ano yung symbol. Yun yung mga basic po na dapat unang gawin. So ito yun. So gumamit tayo ng box. Yan, ganyan yung tsurang diode. Dalawang capacitor na 3,300 microfarad, tapos sa sa pan. Yan. So ito yung kanyang terminal. Check natin. Check natin yung output. 15 volts itaas. Na yung pinagawa sa atin na battery charger na sabi ilagay doon natin sa welding machine. Ayan, so ito na yun. So ito yung mga pinagkahuyan natin. Ayan, lagyan natin heatsink, tapos yung pan. So 12 volts. Ayan. So may separate supply din yung sa pan, 24 volts kasi ito Tapos yung panel ginamit din natin. So check natin. Ito yung cord nya. Siyempre may switch din yan. Ayun ha, may power. Ayun i-adjust pa kayo lupit. Check natin yung voltahe. Check lang guys Ganda. Check naman natin yung voltahe.
ito naman yung terminal. So sakto 12 volts dito sa 10. Ayan o, napakaganda. Ayan. Ampere.